1.6 million pesos, regalo ni Alden Richards sa painting para sa house blessing ni Catherine Bernardo. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang ingranding regalo ng kapuso actor na si Alden Richards sa kanyang matalik na kaibigang si Catherine Bernardo sa ginanap na house blessing ng bagong tahanan ng aktres. Nagulat ang marami nang malamang isang painting ang nakakahalaga ng 1.6 million ang ibinigay ni Alden bilang handog kay Catherine Bernardo, 1.6 million pesos at hindi dollars. Ayon sa mga ulat, personal na pinili ni Alden ang artwork mula sa isang sikat na pintor upang maging bahagi ng bagong bahay ni Catherine. Ang painting ay may simbolikong kahulugan na nagpapakita ng lakas, kagandahan at tagumpay, mga karangiang inilalarawan ng aktres. Napansin ng mga fans ang kakaibang closeness ni Alden at Catherine, lalo na't naging bukas ang dalawa sa kanilang magagandang pagkakaibigan matapos nilang magsama sa pelikulang Hello Love Goodbye noong 2019. Simula noon hindi na nawala ang kanilang komunikasyon at suportado na nila ang isa't isa. Dahil sa napakamahal na regalo ni Alden, agad itong naging trending topic online. Maraming netizens ang humanga sa pagiging generous ng aktor at ang kanyang pagpapahalaga sa kanilang pagkakaibigan. Grabe si Alden, ang generous niya kay Catherine, ang ganda ng friendship nila ayon sa isang fan. 1.6 million pesos para sa painting. Wow, ibang level ng suporta yan. Ang bait talaga ni Alden. Komento naman ng isa pang netizens. May ilan ding nagtatanong kung may posibilidad bang may namamagitan ng higit pa sa pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa. Lalo na't parehong single sina Alden at Catherine ngayon. Gayun pa man, parehong nananatiling pribado ang kanilang personal na buhay at walang kompormasyon tungkol sa anumang espekulasyon na relasyon maliban sa pagiging matalik ng magkaibigan. Ang house blessing na ito ay isang malaking milestone para kay Catherine, lalo na't ito ay isa sa kanyang pinakamalaking investment. Matatanda ang noong nakaraang taon, naging usap-usapan ang breakup nila ng longtime boyfriend na si Daniel Padilla. Kaya naman itinuturing ng marami ang bagong bahay nilang simbolo ng bagong simula para sa aktres. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Catherine ang ilang larawan ng kanyang bagong tahanan at nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa kanya. This home is a testament of my hard work and the love of the people around me. Thank you for being part of my journey. Ani ng aktres. Super sweet na naman. Alden Richards present sa house blessing ni Catherine Bernardo. Dahil sa muling pag-uugnay kay Alden at Catherine, lumakas ang bulong-bulungan na posibleng may bagong proyekto ang dalawa. Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag mula sa kanilang mga management. Ngunit check na maraming taghanga ang excited na kung ano man ang susunod na kabanata sa buhay at karera ni Alden at Catherine Bernardo. Ano sa tingin mo ang tunay na dahilan ng inganding regalo ni Alden kay Catherine? Ibahagi ang inyong opinyon. At sa kabilang banda, Catherine Bernardo, kanino madalas mag-I love you? Ang sarap-sarap kausap ni Catherine Bernardo ngayon. Ramdam na ramdam mo nga ang talino niya at ang lawak ng pag-iisip niya. Sabi nga ng marami, talagang words of affirmation si Catherine. Hindi mo rin siya mariringgan ng mga negatibong chika. Hindi kasi kami lumalaking expressive. Pero ngayon na may pamangkin ako, we're trying our best to say words of affirmation as much as possible. We'll learn that importance to say I love you, thank you, and I'm sorry to children, sabi ni Catherine. Madalas din niyang paalalahanan ang mga taong mahal niya na mag-ingat o mahalagang ingatan ang sarili. Also, please don't forget to take good care of yourself. Huwag niyong pabayaan ang sarili niyo dahil marami kayong iniintindi. Payo pa rin ni Catherine. Anyway, masaya ang 2025 para sa maswerteng TNT subscriber na nakakasama at nakakachikahan sina Catherine Bernardo at syempre, pati na si Joshua Garcia. Kabilang nga sa mga nanalong subscriber na nag-register lamang sa kanilang mga paboritong TNT promo, sina Benji Carpio mula sa City, Jerica Himana mula sa Quezon City at Ophelia Dantes ng Tarlac, Pasig City si Carpio. Hindi nila akalain na ang kanilang mga raffle entry ay magdadala sa kanila sa isang pananghalian na puno ng masasayang kwentuhan kasama si Catherine. Ito nga ang chika ng funny tungkol kay Catherine. Napaka-humble at napakabait niya. Hindi ako makapaniwala na nasa harap ko si Catherine. Sobrang appreciate ko po itong experience. Cloud9 po talaga ang feeling. Di ko rin in-expect na sobrang friendly at sobrang wise si Catherine. Worth it po talaga yung puyat ko. Kinabahan po ako at hindi talaga makapaniwala. Napaka-humble at napakabait niya. At sana hindi siya magbago. At sa kabilang balita, Marisa Cal tinalakan ni Vice Ganda sa It's Showtime. Nasa It's Showtime si Marisa Cal nitong Miyerkules, February 5, 2025 para mag-promote ng Netflix original movie nila ni Anthony Jennings na Social Climbers.
Sa February 27 ito magsisimulang mag-streaming sa Netflix. Naglaro si Maris sa Hide and Seek segment pero bago niya hulaan kung sino ang celebrity singer, pinamote mo na niya ang pelikula nila ni Anthony. Sinabi ng actress na may pelikula siyang Social Climbers na dapat abangan sa Netflix pero hindi nito binanggit kung sino ang katambal niya. Sa buong appearance ni Maris sa Showtime ay hindi nabanggit ang pangalan ni Anthony. Nang tinanong si Maris kung sino sa tingin niya ang celebrity singer, biglang sumingit si Vice ganda na nakaupo sa audience section katabi ni Ogie Alcacet. Tili ni Vice kay Maris, "Buning, pakisumama ka sa usapin ng mga matatanda, Buning." Buning ang pangalan ng karakter ni Maris sa pelikulang Under Breadwinner Is na pinagbibidahan ni Vice sa entry na MMFF 2024. Napatingin si Maris kay Vice na inulit ang dialogue niya sa kanilang pelikula. "Kasi lipstick mo, Buning, sali ka lang ng sali sa usapan ng matatanda." Tili ulit sa kanya ni Vice, "Sorry, matanda ka nga, sorry." Buwelta ni Maris sabay hagalpak ng tawa. "Buning, Buning, humanda ka sa akin mamaya, Buning." Sabi ulit ni Vice kay Maris Rakat. Biglang pumormal ang mukha ni Maris, aniya, "Hindi kasi parang gusto ko nang magsalita, ate. Huwag na, Buning, kami na ang bahala dito." Sundot ni Vice, "Ate, sorry, hindi na ako nakapag-promote." Natatawang sambit ni Maris. Ang tinukoy ni Maris ay ang hindi niya pagpo-promote ng End the Breadwinner Is dahil kasagsagan noon ng isyong kinasasakutan ng aktres at ni Anthony. Inakusahan ng cheating sina Maris at Anthony ng ex-girlfriend ng aktor na si John Villanueva. Seryosong sabi ni Vice kay Maris, "Okay lang, Buning, mas mahalaga ka kaysa dun sa pelikula." Tubo naman ni Maris, "Meme, I love you so much talaga, totoo to." Nagkatawanan naman sila na sinabi ni Vice sa kanya, "Pero gusto ko rin humingi sa iyo ng paumanhin. Wala kang bonus. Hindi mas mahalaga ka kaysa kung saan man. At kung ano pa man, I love you, Buning." Ulit ni Maris, "I love you, Mimi." Pagkatapos ng segment ng guesting ni Maris, tumuloy siya sa It's Showtime Online para doon uli mag-promote ng Social Climbers. Pinag-usapan muna nila ang incognito na sinabi pa ni Maris na siya raw ang nagsuggest sa production na kulitin ang buhok niya. Ang Grammy winner na si Chapel Ron daw ang inspirasyon ni Maris sa bago niyang hairstyle. Nang pinanamot muli ni Maris ang Social Climbers, binanggitan nito si Anthony Jennings na kasama niya sa pelikula. "Ako dati ko po sinasabi, mahal ko si Maris Sakal at sumasang-ayon ako kay Direk Joey Reyes nang sabihin niyang regardless of what you think or feel about your personal choices, there is no denying whatsoever that these two are samples of the best young actors in our local entertainment universe today." At Kyle Estrada for The Fray, the Elevator TV series fan about the complexities of action scenes. "I am their fan." Magkakasama sina Maris at Anthony sa Kyla sa incognito. Lilipas din ito and the things will be better. At sa kabilang banda, It's Showtime Maris Racal na tumpok si Marcet bilang tago kanta. Aired February 5, 2025, nadagdagan na naman ang listahan ng mga nakatumpak ng nagtatagong celebrity singer na ito ay si Maris Racal na nahulaan si Marcet. Amon bilang tago kanta, mad people join the fun ng milian with latest episode of his Showtime. Kaya naman, sinabi ng iba na si Maris Racal ay sobrang galing dahil natumpok niya talaga kung sino sa dalawa or kung sino sa tatlo ang mga tago kanta kung sino ito. At yun nga ay natumpok niya na si Marcet Amon ito.